Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hallelujah! Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Mateo Kabanatang 6, talatang 25 at talatang 32. Ganito po ang sinasabi, huwag kayo mabalisa sa inyong buhay kung anong inyong kakainin o iinumin o kung anong inyong isusuot. Batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Purihin ang Diyos. Ang pamagat po ng ating paksa ay pagkabalisa at pagtitiwala. Purihin ang Diyos. Pagkatapos po ng ikalawang digmaang pandaigdig, tinipon po ng magkakaanim na hukbo ng Europa, hallelujah, ang maraming mga gutom na batang nagkalat sa lansangan at dinala sa isang malaking kampo. Binigyan na roon po sila ng masarap na pagkain at inalagaan. Ngunit kung gabi ay hindi makatulog ang mga bata. Sa wakas, isang idea ang pumasok sa isip ng isang psikologo. Bago matulog ang mga bata, binigyan ng bawat isa ng isang pirasong tinapay upang hawakan. Kung nais nilang kumain pa, binibigyan pa po sila ng pagkain. Ngunit ang pirasong tinapay na ito ay para lamang hawakan. Hindi ka panipaniwala ang naging bunga. Nakatulog ang mga bata sapagkat sa kanilang isipan ay tiyak na may makakain sila pag-gising kinabukasan. 4 man o 40 taon ang tao ay may 2 lamang na pangunahing pangangailangan. Ito po ay sapat na pagkain at bubong na masisilungan. Ngunit madalas, ang pag-aalala ay dumarami sa pagdami ng ating mga ari-arian. Isa pong mayaman na ginang ang nagsabi minsan na huwag daw silang kainggitan sapagkat kahit sila'y mayaman, napakarami raw naman nilang katungkulan at pananagutan na nagiging dahilan upang higit silang nag-aalala. Ang nais ng marami sa atin ay ang kanilang kayamanan, ngunit hindi ang kanilang pananagutan. Kung ating pong pag-aaralan, ang pag-aalala ay pagsasayang ng panahon. Sa kabila niyan, nag-aalala pa rin tayo. Ngunit kung alam natin ang gagawin ng Diyos para sa atin, magbibigay ito ng kapangyarihang tumigil tayo sa pag-aalala at magsimulang magtiwala. Ang sagot sa pagkabalisa ay nagsisimula po oras na malaman natin na mahal tayo ng Diyos. Si Pedro po na dating mapusok na lalaki ay ang sumulat nito. Sa unang Pedro, Kabanatang 5, talatang 7, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumakalinga sa inyo. Gawin ninyo iyang panuntunan sa inyong buhay. Sulat ninyo sa isang pirasong papel o tarheta at ilagay sa harap ng salamin, marahil, o sa isang lugar na lagi ninyong tinitignan bilang isang paalaala sa katotohanan ang Diyos ang kumukupkup at kumakalinga sa inyo. Isang araw po ay nangaral si Jesus sa kanyang mga alagad. Ganito ang kanyang wika, huwag kayong mga balisa tungkol sa inyong buhay, kung ano inyong kakainin o iinumin, o kung ano ang inyong isusuot. Batid ng inyong Ama sa langit ang kailangan ninyo o kailangan ninyong lahat ng mga bagay na ito. Sabi po yan sa Mateo, Kabanatang 6, talatang 25. Nilikha po ng Diyos ang mga bituin at planeta. Ngunit sinasabi po ng Biblia na ang tao ang pinakatampok sa lahat. Kung hindi niya pinababayaan ang lahat niyang nilikha, ang tao pa po kaya ang kanyang pababayaan? Praise God. Yan po ang mahalagang aral na natutuhan natin kay Apostol Pablo. Sinulat pa rin po ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kabanatang 4, talatang 11. Buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay po niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Purihin po natin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Praise God. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikiisa sa pang-umagang pagmumulay-mulay ng salita ng Diyos. Hallelujah. Have a pleasant day.